Ngayong taong 2025, maraming Pinoy ang mas interesado na po sa cryptocurrency, lalo na po sa mga altcoins na may potensyal katulad ng XRP. Isa po siya sa mga pinakamatagal ng coin sa crypto space, pero hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin ang hype sa kanya. At ngayon, isang napaka-ambisyoso pong prediction ang kumakalat kung saan ay posible raw na umabot si XRP sa presyo na $1,200 bago matapos ang taong ito. Grabe, di po ba? Parang hindi ka panipaniwala sa unang tingin. Pero sa video na ito, hihimayin natin kung bakit ito nasabi at kung ano po ang mga factors na nagtutulak sa prediction na ito at syempre kung ano po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa unang katanungan kung ano po ang sinasabi ng mga analyst tungkol sa $1,200 na price target para kay XRP. Yan, ayon po kay Remy Relief, isa po siyang kilalang XRP community figure, possible raw na maabot na XRP ang presyong $1,200 kung mangyayari ang isang napakalaking shift sa global financial system. Sabi niya, kung makukuha lang ni XRP ang maliit na porsyento ng total volume na pinoproseso ng SWIFT, malaki ang chance na sumabog ang kanyang presyo. Yan, para sa hindi po masyadong pamilyar, ang SWIFT ay isa pong global interbank messaging network. Dito po dumadaan halos lahat ng international money transfers. Bawat araw, halos $5 trillion ang pinoproseso ng SWIFT. At kapag ina-annualize mo ito, aabot po ito ng $1.25 quadrillion. Ayan, kada taon po yan, $1.25 quadrillion po yan. Sunod po yan sa trillion. Ayan, million. Sunod sa million ay billion. Tapos sunod naman sa billion ay trillion. Tapos pagkatapos ng trillion ay quadrillion. Yan, laki po niyan. Kung makukuha man lang ni XRP ang maliit na bahagi ng flow na ito, pwede raw na mag-skyrocket ang kanyang value. Kaya ang ideyang ito ay gagamitin ng mga bangko at saka financial institutions si XRP bilang bridge asset para magpadala ng pera ng mas mabilis, mas mura at mas maayos kumpara sa lumang sistema. Ngayon, is realistic ba talaga ang presyo na $1,200? Yan, sa kasalukuyan, si XRP po ay naglalaro sa presyong mga $2.13. Ibig sabihin ay kailangan po niyang tumaas ng mahigit 56,000% para maabot lamang ang $1,200 na presyo. Kaya yan, napakalaki po niyan. Ayan, ang laki ng kung kanyang maaring angat kung sakaling nagkatotoo man yan. Ayon naman po sa ibang analyst tulad po ni Alex Caraco, halos imposible raw itong mangyari sa short term. Pero hindi naman ibig sabihin na walang chance. May mga analyst din na mas conservative ang kanilang estimate tulad ni CryptoTank na nagsabing pwedeng umabot sa XRP sa $100 kung makuha niya naman ang 10% ng daily SWIFT volume. Si Ginong Leverett-Wild naman, isang financial analyst, siya po ay naglabas ng kanyang projection na $60 kung makukuha lang na XRP ang 5% ng SWIFT. Dito pa lang ay makikita na natin na hindi naman kailangang maabot agad ang presyong $1,200 para masabi nating maganda ang future na XRP. Kahit $60 or $100 pa lang ay malaking kita na yan para sa atin bilang mga XRP holders sa ngayon. Ngayon ay ano po ang meron kay XRP na wala kay SWIFT? Ayan, ayon po sa mga pro-XRP analyst ay may mga solid advantage daw itong si XRP kumpara sa traditional system gaya ng SWIFT. Una ay mas mabilis ang transactions. Pangalawa ay mas mura ang fees. At pangatlo, mas transparent at saka secure dahil po sa kanyang blockchain-based system. Ayan, ang pinakamalaking strength or lakas ni XRP ay ang kanyang use case sa real world finance. Hindi lang siya pang trade or speculation, kundi may tunay po siya na gamit sa mga cross-border payments. Kaya kung tuluyan nga siyang gamitin ng mga bangko sa buong mundo, hindi po malabong tumaas talaga ang kanyang presyo. Ngayon is meron pang ibang mga dahilan rito or ibang mga catalyst na posible pong magdulot ng pagtaas ng presyo ni SWIFT. Kaya oo, bukod po sa SWIFT disruption ay may isa pang malakas na potential catalyst. At yan po ay walang iba kundi ang XRP ETF.
Kasalukuyang pinag-aaralan po ng US SEC ang mga proposal ng mga asset managers tulad po ng 21 Shares, Canary Capital at saka Grayscale para makapag-launch ng XRP ETF. May deadline na inilagay ang SEC sa May 2025. Kasama rin sa mga interesado ay ang Franklin Templeton, isa sa pinakamalaking asset managers sa buong mundo. Kapag naaprubahan ang mga ito, magbubukas po ito ng pinto para sa mga institutional investors na bumili ng XRP ng legal at saka regulated. Ayon po kay Ginoong Matt Hugan, siya naman po ang Chief Investment Officer ng Bitwise, mataas daw ang demand ng mga institution para kay XRP. Kapag pumasok po ang malalaking pera, siguradong may epekto ito sa presyo. Bukod pa rito, ang administrasyon ngayon sa Amerika sa ilalim po ni President Donald Trump ay mas pro-crypto kumpara sa mga nakaraang leader. Ibig sabihin ay mas mataas po ang chance na maging crypto-friendly ang SEC at magkaroon po ng maraming mga approvals ng mga ETF, hindi lang para kay XRP kundi pati na rin sa ibang mga altcoins. Ngayon ay pag-usapan naman po natin kung ano po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Yan, kung sakali man na magkaroon nga ng massive adoption itong si XRP, gaya po ng sinasabi ng mga analyst, malaking opportunity po ito para sa atin. At ang tanong ay bakit? Yan, ang unang dahilan ay kung XRP holder po tayo ngayon sa presyong mababa pa lang at bigla itong nag-surge at kahit pumunta lang siya sa presyong $60 or $100 ay siguradong malaki po ang kita natin dito. Pangalawa, kung tayo naman po ay isang trader, tataas po ang volatility at saka trading volume ng XRP. Ibig sabihin ay mas marami pong opportunity para sa swing trading o scalping. Pangatlo, mas magiging credible at mainstream po si XRP kapag naaprubahan ang mga ETF. Kapag nakita ito ng mga traditional na investors, pati na rin ang mga institution dito sa Pilipinas, baka dumami ang adoption. At panghuli, kapag naging global standard po ang paggamit kay XRP sa mga international remittances, possible rin itong gamitin ng mga OFW-related remittance companies dito sa ating bansa. Kaya mas mabilis, mas mura at saka mas transparent ang padala. Bilang panghuli, ay ang masasabi ko naman tungkol dito, para sa akin, ang prediction po na $1,200 na magiging presyo ni XRP ay isa pong long shot. Possible pero hindi realistic sa short term. Pero ang sentiment ng mga analysts ay malinaw. May passive potential si XRP at hindi ito hype. Hindi lamang ito hype, kundi dahil po sa tunay na use case niya. Kailangan pa rin nating maging maingat sa pag-invest. Hindi ibig sabihin na may nagsabi na aabot ito ng $1,200 ay itutodo na natin agad ang ating puhunan. Ang dapat po natin gawin dito ay ang aralin, obserbahan at saka i-diversify ang ating portfolio. Pero isa lamang po ang masasabi ko dito. Huwag po nating baliwalain itong si XRP. Matagal na po siyang buhay. May matibay na use case, may suporta mula sa community at may tsansa na maging parte ng revolusyon dito sa global finance. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.